parang ibinigay ko yata sa kanya ang number nung bill of lading yata eh. Hindi ko na po matandaan yung eksaktong mga detalye. Yung Colonel Pero Asierto, yung may-ari ba ng shipment, yung Mr. Pony Chen? actually, hindi po siya yung yung sa intelligence report ko po, ang may-ari po ay ang lumalabas po sa akin is Taiwanese. Pero kasi po yung based dun sa backtracking na nung mahuli, kung sino yung nag-rent, kung sino yung nag-utos sa Becaba, doon na po lumabas yung pangalan na yung sinasabi niyong pangalan. So hindi ho ninyo ma-ascertain na itong si Pony Chen nga ang may-ari ng container? Hindi po. Ano na po yan, yung backtracking investigation na po yung lumabas yung pangalan niya. So anyway, na-establish na po natin, Mr. Chair, na ang nagbigay ng information kay Jimmy Guban regarding the shipment of illegal drugs came from Colonel Asierto. Ngayon, doon sa sinumpaang salaysay ni Jimmy Guban, may binabanggit siyang mga personalidad. Una, si Benny Antiporda. Kilala niyo po ba itong si Benny Antiporda? Nag-meet po kami ni Benny Antiporda nung nagsisimula na po yung Blue Ribbon hearing sa Senado. Ngayon, ano naman ang participation nitong Benny Antiporda dito sa illegal drug na shipment? Ano po uli? Pakiulit po. Colonel Asierto, sinabi mo po kanina, tinanong kita kung kilala mo itong si Benny Antiporda. Kasi itong si Benny Antiporda, isa po itong personahe na binabanggit ni Jimmy Guban sa sinumpaang salaysay niya. Ngayon, ang tanong ko, sa information mo, sa intelligence report mo, ano ang partisipasyon nitong si Mr. Benny Antiporda dito sa shipment ng illegal drugs? Wala po. Kinausap po ako ni Ben Antiporda. Parang ang context niya po ng aming pag-uusap is parang kausapin ko si Jimmy Guban na wag banggitin yung pangalan ni Charlie Tan. So kinausap ka rin ni Benny Antiporda na pagsabihan si Jimmy Guban na huwag banggitin yung mga personahe. Ganun po ba? Ganun pagkakaintindi ko? Si Charlie Tan lang po. Ano naman itong si Charlie Tan? Anong connection ni Charlie Tan dun sa illegal shipment? Hindi ko rin po alam. Ang sabi lang po ni Benny Antiporda is hindi daw po involved yan si Charlie Tan. Hindi ko naman po, wala po akong informasyon tungkol kay Charlie Tan. Okay, ang gusto but lang anyway, sabihin sa akin is sabihan si Jimmy Guban na according to your wag banggitin siya. yes, Colonel Asierto, okay na yon. Basta it is on record, according to your testimony just a few minutes ago, that indeed, nagkausap kayo ni Benny Antiporda, and Benny Antiporda told you not to mention a Charlie Tan. Okay, now, kilala mo ba itong Paul Gutierrez? Ay, hindi po. Hindi mo kilala to. Itong si Councilor Nilo Small Abiliera, kilala niyo po ba ito? Hindi po. Hindi ko po kilala. Hindi din. Wala kang alam na mga impormasyon tungkol sa mga individual na ito? Wala po. Alam mo ba na itong si Small Abiliera ay according to the testimony of Jimmy Guban, a trusted man daw ni Michael Yang. Alam mo ba ito? Posible po kasi tiga Davao po yan eh. Meron po bang sinabi sa'yo si Benny Antiporda? Aside from doon na wag banggiting si Charlie Tan, meron pa ba siyang sinabi na ibang personahe na wag banggitin? Wala na po. Yun lang pong si Charlie Tan lang po nabanggit niya. Sigurado kayo na wala namang yung pampangalan kasi sa sinumpaang salaysay ni Jimmy Guban, mayroong mga personahe from Davao
na pinagbantaan si Jimmy Guban na huwag banggitin to anyone or during the Senate Blue Ribbon Committee hearings na huwag banggitin para hindi may konekta yung mga pangalan nitong mga tao doon sa illegal drug shipment. Hindi ba sinabi si Jimmy Porda sa iyo? Wala po, si ano lang po ang nabanggit pa, si Charlitan lang po. So in short, talagang yung information lang na binigay mo kay Jimmy Guban was regarding the container that has been overstaying in that area, then doon na nagsimula ang mga ikangang paghuli ni Jimmy Guban doon sa illegal drug shipment. Di po ba? Opo. Okay. Opo, Jimmy, opo. Andito Tama si, po yun. andito si Jimmy Guban ngayon. Jimmy, pinapatunayan mo ba yung sinasabi ni Colonel Asierto na siya ang nagbigay ng intelligence report sa iyo na merong overstaying containers doon na naglalaman ng mga illegal drugs? Yes, Your Honor. Marami kaming tatlo po nila Colonel Fardo ng PDEA. Nanggaling po sa kanilang informasyon, sa custom sides ako po ang nagtrabaho. Okay, after nung natanggap mo yung impormasyon kay Colonel Asierto, ano na ang ginawa mo, anong hakbang ang ginawa mo para mahuli yung illegal drug shipment? Your Honor, we started profiling. Nag-backtrack na po kami lahat ng mga records ng files namin. By the way, Your Honor, pwede ko pang batiin si Colonel Asierto? Sige, Mr. For 6 Chair. years, sir. O sige, ipagpatuloy mo na, Mr. Jimmy Guban. Mukhang hindi ka nadinig ni Colonel Asierto. Colonel Asierto, binabati ka ni Jimmy Guban. But anyway, mas importante... Sir, let's go to work. Salamat, Jimmy. Salamat. Ingat ka. Okay, balikan ko yung tanong, Jimmy Guban. Pagkatapos mo natanggap, nag-operate na kakana, paano nyo na-determine na merong ang droga doon sa loob ng container? Na-miss lang, Mr. Chair, ni Jimmy Guban si Colonel Asierto dahil 6 years na sila hindi nag-uusap. This is the first time that Mr. Jimmy Guban and Colonel Asierto has talked to each other. Pagpatuloy mo, Jimmy. Thank you for your honors. Nakikita ko po kasi ang salarin, Your Honor, nasa tapat ko. Si Mr. Paul Gutierrez. Pagpatuloy mo na yung kinikwento mo kanina. Paano Your Honors, mo thank you, nalaman na merong droga doon sa Mr. Chairman. dalawang container? Mr. Chairman, with the indulgence of Congressman Johnny Pimentel, ano lang, kasi nag-ano lang ako, nagtataka lang ako bakit siya umiiyak. Anong reason ba't ka umiiyak, Jimmy Guman? Dahil ba sa panahon na ipinagkanulo mo si No, Your Honor. Galit po at tuwa. Dahil kaming dalawa pareho pang buhay. Hindi ho dahil sa pagkanulo, kundi dahil sa sindikato, sa